Nasa linya na po ngayon. Dito nga po sa katatapos lamang na pag-aresto dito po sa isang staff ng Manila Bulletin at sa dalawang iba pa na may kaugnayan po sa insidente daw ng hacking, hindi lang sa mga private institutions maging sa mga government websites. At yung isa po sa mga nahuli ang itinuturo na nag-utos sa kanya na manghack nga daw po ng mga government sites ay may kaugnayan naman sa Scamwatch Pilipinas. Kasama po natin ngayon si ASEC Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson ng DICT. ASEC, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted. Sa muli, binabati ko rin ho yung mga tagapakinig, taga-subaybay, tagapanood po. Magandang umaga po. Oo. Sir, simulan po muna natin sa kung gaano po katibay itong mga ebidensya na hawak nyo dito sa mga naaresto nyo pong suspect. DJ Chacha, gusto ko sana bigyan ng konteksto to. Ang ginawa ko ng DICT dito, inimbestigahan natin yung hacking. Kasi yan yung trabaho natin eh. Mapasok tayo, titingnan natin system, titingnan natin yung naging breach, kukuhanin natin yung ebidensya. Yes. Yan ang kumbaga ang tinatawag natin dyan is the digital forensics of the hacking. Tapos ang gagawin ho natin, mapasa ho natin sa law enforcement agencies natin. So that which is includes NBI. the NBI at PNP, Cybercrime Division nila, si DGCA, Cybercrime Division nila. Tapos sila ang magki-case build up. Sila ho ang may mga leads tayong binibigay sa kanila, sinusundan ho nila ng leads, ang mga leads na to. Sa pagkakataong ito, DJ Chacha, ang NBI ho, again, we commend the NBI for doing such a great work. Sila ho ang nag-case build up dito. Sila ay ang nag-identify, sila ang nag-casing, at sila rin ho ang nag-apprehend ng mga suspects na to. So, para naman ho sagutin yung tanong nyo, nung tinignan ho namin yung ebidensya, medyo malakas kasi meron hong extrajudicial confession ang isa sa mga hackers na nahuli ho nila. Ay, yung nabanggit niyo po ngayon na may extrajudicial confession mula dun sa isa sa mga hacker na nahuli nila. Yun po bang hacker na nagsasabi na may kaugnayan daw po itinuturo niya si Sir Art Samaniego na parte nga po nitong Scamwatch Pilipinas na di umano'y nag-utos daw po sa kanya para i-hack nga po itong mga government website. Siya po ba yung nagtatrabaho sa Manila Bulletin o iba po iyon? Tama ho, DJ Chacha, isa sa mga nahuli ay isang self-confessed consultant at empleyado ng Manila Bulletin. Who works, ang sabi niya, he works directly under the control and supervision of the editor-in-chief ng ICT unit ng Manila Bulletin. At itinuro niya nga yung editor-in-chief niya na siya ang may gawa at nag-uutos sa kanya na manghack ng mga government, not only government websites but other websites as well. Oo, base po dun sa salaysay nitong staff nga po ng Manila Bulletin na di umano ay boss niya, itong si Art Samaniego. Gano'n na daw po katagal na working siya under Sir Art at ano daw po exactly yung mga government websites na iniutos na i-hack niya? Medyo matagal na ho kasi ang sinasabi ho niya doon sa extrajudicial confession niya, bata pa lang ho siya, part na siya ng isang collective group of hackers. Doon ho yata sila nagkakilala ni Mr. Samaniego at after that, in-employ niya na. Hindi lang ho namin matukoy and we're still verifying. Baka ho ang NBI alam na kung gaano siya gaano siya katagal nag-work na sa Manila Bulletin. Magkaibang bagay ho yun. Nag-work siya doon sa kay Mr. Samaniego at nagtatrabaho siya sa Bulletin in his official capacity. So ang tanong naman ano mga websites ang mga hinak na nila, ito ho yung mga mga known na na breaches before. I think PSA is one of them. Ganito na ho ma'am, kung ano ho ang kasi ganito ang sinasabi niya do sa do sa extrajudicial confession niya. Kung ano yung mga nauunang scoop apparently ng Manila Bulletin at ni Mr. Samaniego, yun ho yung mga inuutos sa kanya. And kasi I don't want to compromise naman yung ongoing investigation pa rin doon sa ibang mga suspects na fina-follow up po ng NBI. This is still a live and continuing investigation for them. So ano po exactly ang trabaho nitong hawak ninyo ngayon doon sa Manila Bulletin? Yung hacker ho? Yes po, yung hacker mismo. If I'm not mistaken, he's a digital researcher. A researcher for the ICT unit or ICT
section of Manila Bulletin. Oo, at may kaugnayan yung mga nahack niya ng website before sa mga scoop na inilalabas din nila doon sa website. Tama po ba yung narinig ko din na galing po sa inyo, sir? Tama ho, it is part of his extrajudicial confession po. Ang magandang tanong ngayon dyan, Chacha, no, ay yung po bang sinasabi po na na-scoop na balita na may mga nahack na government website, ano po ang ginawa ng gobyerno doon at yung pong pagtugis nga sa mga hackers, ito na ba yung resulta nun? Tama ho, Manong Ted, ito ho yung resulta nun kasi nung inimbestigahan ho natin yan, matatandaan natin parati ho tayong nagsasalita at parati ho tayong na-interview whenever there's a hacking incident. Sinasabi ho natin may mga suspect na ho tayo. And this is the fruit of yung yung investigasyon na ho na yun eh. Yung mga suspect natin, ibinigay natin sa law enforcement, sila ho ang follow through no lead at nung inimbestigahan nila. Ang importanteng work ng law enforcement dito is casing and the case build-up, Manong Ted. Eh. So ginawa ho nila to hanggang sa nahuli nga ho nila itong mga particular individual. And again, we cannot commend the NBI enough kasi hindi lang base sa ebidensya but they got an extrajudicial confession from these people po. Opo. So, kumbaga sir, dahil nga sa nangyaring hacking, nagpapatuloy ang investigasyon and eventually na-trace na itong mga ito ng mga hackers, no? I remember before nag-interview din po tayo doon sa PSA, di ba? Tama po. Hacking, right? Tama po. Okay, so na-trace sila ngayon and ngayon itong nag-execute ng judicial confession na ito, ano ang kanyang status sa kasong ito? Siya ba ay respondent? Siya ba ay magiging akusado dito? O siya ay ituturing na testigo ng gobyerno? Paano? Depende na ho yan kasi ayan naman ang third part ho nung chain natin, Manong Ted. Remember when we were explaining, kami ho, judicial forensic investigation, papasa sa NBI, sa law enforcement for case build-up. Tapos ho nito, nagawa na ho ng NBI to, final na yung kaso, nasa prosecution services na ho tayo. Yung prosecution services naman ho natin, yung mga nasa DOJ po, titingnan naman ho if he would qualify as a state witness. Pero to answer your question straight, Manong Ted, right now, ang status pa rin ho niya is one of the accused in this particular case, one of the respondents po. Ilan po specifically talaga ang nahack nilang government website at ano po yung sinasabi sa balita na may mga bangko din na sinubukan nilang pasukin? Tama ho, Manong Ted. Sabi ko nga, anong tiyatanong mo tayo ni DJ Chacha kanina, hindi lang talaga government websites, so various institutions. So, at tama naman ho, may around 5 banks or 3, 4 or 5 banks ho nilang inamin na hinak and na penetrate ho nila at ang hindi ko lang ho sure kung anong ginawa nila kasi pag ang government ang hinahack nila is pinapublish kagad nila apparently according to the confession of the one of the witnesses or of the one of the accused. Pero pag private institution, hindi ho namin alam kung anong ginagawa nila kasi silent to walang balita about, wala tayong nababalita na private institutions, especially financial institutions like banks, na nahahako. So, ito ho ay parte ng ongoing investigation ho ng NBI ngayon. Ilan po itong hawak ngayon na suspect dito ng NBI? With this particular case po, 3 po ang pininisenta nila 5 pero ang talagang suspect na nahuli nila with regards to the hacking incidents of government, 3 po. May mga, are you at liberty to tell us ang mga pangalan nito? Hindi ho pero yung nahuli natin na nag-execute ng extrajudicial confession na nagtatrabaho daw siya sa Manila Bulletin, ang ano ho niya, ang handle name niya sa community is si Kangkong. Yung nga din po sa report din po na ating nabasa. Pero kailan po kasi ang nababanggit lang dito ang pangalan po ni itong si Art Samaniego. By the way po on record po naman kami tumatawag din sa kanya para po makuha ang kanyang panig dito po sa storyang ito at wala pa ho kaming sagot so far dito po sa aming imbitasyon nga ng panayam. So meantime yun lang po ang pangalan na lumalabas. Yung pong pangalan mismo nito si Kangkong kailan lalabas?
pinapaubaya ho natin yan sa NBI ho kasi ho baka it would compromise their investigation and sa ating prosecution services kasi later on pag ang inadmit yan as state witnesses, they might want to protect the identity of this particular witness po. Opo, meron ho bang 'di ba meron sa inyo pong sa inyong larangan 'di ba ASEC meron kayong tinatawag na mga mga ethical hacker, no? Tama po. Opo. Ito ho bang grupong ito, hindi ba ito ethical hackers? Ay ang ethical hacking, i-define muna ho natin, Manong Ted, para naman mag-spread tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan. Ang ethical hacking naman po ay totoo naman nung meron ganyan. Even hacktivists ang tinatawag natin sa iba sa kanila na pag ikaw ho ay kinausap ng gobyerno or ng any private entity ho at pinayagan ho kayo, binigyan pahintulot ho kayo na i-test yung system nila, test yung vulnerability nila. Tinatry nyo hong i-hack yan para ma-expose yung mga vulnerabilities na yun. Yun ho ang ethical hacking. It's with the permission, it's with the knowledge nung ho kung sino yung hinahack nyo. Sa pagkakataong hong ito, hindi ho natin pwede sabing ethical hackers to or hacktivist to na kasi ang una there's malice na kagad hinahack mo yung gobyerno. Tapos, yung mga nahack mo or nakukuha mo mga data, dinadump mo sa web, hindi mo sinasabi kagad sa gobyerno. And you compromise the personal data of dun yung mga membro or whatever data you get, yung mga personal data you get, pag dinump mo yan, kino-compromise mo na yung safety at saka security, at saka yung credentials ng tao na yon. So, hindi ho siya pwede tawagin na ethical hacking ho. Plus, there are already violations if you try to penetrate, you try to breach, you try to hack these institutions without permission. Violation na ng anti-cybercrime law natin yan. Second, pag kumuha kayo ng data without the permission at dinump nyo, lalong-lalo na pag dinump nyo ho, these are violations of the Data Privacy Act ho. Okay. At the very least, anong penalty dito? Medyo doon ho tayo maasa doon sa violation ng anti-cybercrime law kasi yun ho, medyo may pangil ho yun The most ho, pagdating ho dito sa paghahack ho nila is around 20 years. That's the most that I think that the law can impose in the most grievous of offenses. Pagdating ho sa violation ng Data Privacy Act, doon ho may kakulangan ho yata, medyo manipis yung mga penalties po. Okay, itong scam watch, di ba, na kinabibilangan ni Mr. Samaniego, ano ngayon ang relasyon ng DICT, CICC dito? Yan, magkaibang entity ho yan, Manong Ted. I-define ko lang ang DICT ho bilang isang departamento, wala ho silang kaugnayan sa grupong scam watch. However, CICC, who I think and I hope they can verify, they have an outstanding relationship through a memorandum of agreement with Scamwatch, sila ho ay attached agency ng DICT. Doon ho kami may relasyon, Manong Ted, doon sa CICC po. So paano ho ngayon itong magiging kumbaga kayo po sa DICT, ano po ang how do you classify now Scamwatch dito sa pangyayaring ito? Well, kami naman we're trying to be prudent about this. Ina-apply ko rin natin yung mga principles natin sa batas na umiiral sa ating bansa. Na ang isang individual ay hindi nirerepresenta ang kabuuan ng grupo ho. We're not saying that naman ho. Kasi again, there's the concept of juridical personalities naman ho. But again, we're trying to be prudent and we are also conversing with the CICC kung ano ho ang mga maiging hakbang para naman ho maprotektahan at mapanitili ang trust and confidence ng ating mga kababayan sa ating mga institusyon. Opo, kasi nga din po ang Scamwatch Philippines, kaya nga po sila ka-tie up ng CICC kasi katulong sila ng gobyerno, di ba? Opo, tama po, Manong Ted. Katulong at hindi nangangahulugan na may isang miyembro na ngayon po kine-question na automatic po na madadamay yung organisasyon. In fairness tama naman. Po, Manong Ted. Opo, and then again, ngayon nga po, hinihintay natin po yung panig ni Mr. Samaniego para po sa isyong ito. Ito ho ang para natin mailatag ng sa tamang perspective itong isyong ito, ASEC. Tama po, Manong Ted. Kami rin interesado rin kasi sabi ko nga tama naman kayo sa ating larangan sa ICT, lalong-lalo na sa cybersecurity community. Naging subject matter at
nananatiling subject matter expert po si Mr. Samaniego. So, interesado rin po kami sa magiging tugon yun. Kasi it would shed light on a lot of things po eh. Okay, sige po. So, salamat po na marami sa inyo pong panahon, ASEC, sa ating pong ugnayan kasi nga kami po din dito ay nakaantabay sa development po ng kasong ito. Sa huling punto na lang po, hindi ho ba ang dati-rate kung maaalala nyo pati doon sa yung mga hackers na may talentong ganito, ang iba dito kinukuha na ng gobyerno kasi kakaibang talent ito? Tama ho, Manong Ted. And in some cases nga ho, gobyerno ng ibang bansa ang kumukuha sa kanila. But again, kailangan we have to serve out first. Siguro, importante ho sa amin sa DICT. Magkaroon ho muna ng hustisya, maipagulog natin yung proseso ng pagkamit ho ng hustisya. Afterwards, kung mapatunayan, kasi importante rin mapatunayan natin nagkasala ba sila or hindi. Both for the government side and for yung mga akusado naman po. Pagtapos ho nun, if we recognize really there's talent there and there's potential there, it does not preclude government from offering whatever concessions they want to make. After natin mapatunayan or maipagulong yung mga the wheels of justice po. Oo. Kumbaga daan ka muna sa proseso, tsaka na natin haharapin yan kapag naandyan na. No? Ganun. Okay, sige. ASEC Aboy, salamat na marami, sir. Mabuhay po. Thank you. Maraming salamat din po, Manong Ted. Apo, thank you si ASEC Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson po ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.